Hello. So, ano nga ba ang itsura ng pagdadrive dito sa United States? So, of course, parang dyan din sa Pilipinas. As long as alam mo talagang mag-drive, wala kang magiging problema. As long as nakuha mo ng tama at legal yung lisensya mo. Kasi pagdating dito, kumbaga magre-refresher ka na lang. Kasi kailangan mo pa rin mag-apply ng lisensya mo dito. Hindi kaagad magiging automatic na magagamit mo. Although magagamit mo yung license mo, I think around 30 to 60 days. Pero mas mainam na mag-apply ka na kaagad ng driver's license mo pagkatapos mong or right after mong dumating dito sa United States. At kapag ano ka na, as soon as qualified ka na kumuha. Okay, so ano ba yung ano dito? Maganda. Number one, unahin muna natin yung maganda. Number one, syempre malawak yung kalsada nila. Number two, maganda yung mga road markings. Kumbaga malinaw. Number three, kompleto sila sa mga road signs. Okay? So kung kompleto sila sa road signs, dapat familiar ka doon sa mga road signs na yun at kung ano yung ibig sabihin nila. Number four, ano ba? Merong number yung mga bahay-bahay dito at yung mga establishment. So kung mag-Google Map ka or gagamit ko ng mga app na map is hindi ka talaga manghuhula kung saan ka pupunta. Okay? Doon naman tayo sa medyo part na mahirap. So number one, so kapag nakuha mo yung license mo sa fixer, alam na natin yan sa Pilipinas. So syempre medyo kailangan mo mag double time para magbasa-basa ng handbook dito at i-familiarize mo yung ano mo, yung mga traffic signs and rules mo sa daan. Okay? Importante 'yon. Hindi lang dapat sa exam. Number 2. So dalawa yung maganda yung daan, malapad, malinaw yung mga road markings, pero mabibilis din yung mga sasakyan. And then dapat alam mo ring intindihin yung mga ibig sabihin nun, kasi kung hindi, madadali ka. So hindi mo talaga magugustuhan yung magiging kaparusahan sa'yo, especially yung fine kung nagkaroon ka ng ticket. Okay? Masyadong mahal, kumbaga masasayangan ka lang. So, number 3, ina-assume ng mga driver dito na alam mo yung traffic rules, especially yung right of way. Okay, so babalik tayo doon sa mga sa mga traffic rules and regulations. So yun, kasali yun doon sa exam. So dapat hindi mo lang siya alam sa theory pero alam mo siyang i-apply. So anong nakakatakot doon? Kapag nasa intersection ka, dapat alam mo yung rule ng anong tawag dito? Kakasabi ko pa lang is alam mo yung rule sa right of way. Kasi dito, ina-assume nila na alam mo yung right of way. So pagdating mo sa intersection, dapat kung alam mong yung right of way, so mag-yield ka or magpaparaya ka sa daan, or ikaw yung mauna para hindi ka maabala at hindi rin sila maabala. So ito yung delikado doon. Kapag hindi mo alam yung right of way at hindi ka nag-yield or hindi ka nagpaubaya sa daan, yung mga kasabay mo dito is ina-assume kasi nila na mag-yield ka. So ang ending niyan, tatamaan ka, tatamaan at tatamaan ka. Or syempre mabubusinahan ka ng matindi, and then yung pagbusina nila dito is talagang matindi din talaga. Baka mahantong pa kayo sa road rage. Okay? Number 5, so hindi ka rin pwedeng parang magtanong-tanong lang. Kasi yung mga locals din dito, sa experience ko is hindi rin sila masyadong familiar doon sa mga lugar dito. Unlike sa atin dyan sa Pilipinas na basta taga doon tayo sa lugar na yun, alam natin yung mga sikat na pasyalan, yung mga daan, ganon. Familiar tayo. Pero dito, may mga instances talaga na kahit taga dito sila, kung itatanong mo sila ng lugar na yun is hindi talaga nila alam. Minsan nga, nagtanong ako, mismong kapitbahay niya lang pala yung bahay na yun, sasabihin niyang hindi. So hindi mo sila masisisi. So ngayon pupunta tayo doon sa number 6 na
kailangan mong pag-aralan kung paano gamitin yung yung map na app sa yung cellphone. Okay? So kung beginner ka sa pagdadrive, talagang kailangan mong magdoble effort. Kailangan mong i-master din yung pagdadrive kaagad, or mag-ingat ka lang, and then kailangan mo ring isabay yung tamang paggamit. So careful nga lang kayo sa paglaglans dyan sa phone or sa monitor sa inyong sasakyan, kasi delikado din yon. So yun lamang po yung mga napansin ko dito, na as long as familiar ka sa traffic rules, hindi ka kabadong driver, then okay ka dito sa US, hindi ka kailangan kabahan. And then last pala, kailangan mo rin ng insurance. So requirement yun para maipa-register mo yung sasakyan mo. Okay? So yun lamang po, ito yung na-observe lang natin dito sa US, especially dito sa Florida.